Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pakisabihan niyo po ang inyong mga katabi, God is good. God is good. Kim. Anyway, sa buhay po natin, may tatlong mahalagang desisyon na dapat nating gawin o piliin araw-araw. Dito po nagdidepende kung ang iyong buhay ay magiging maganda, maayos, matagumpay, masaya at pinagpala. Remember that we are the product of our choices. Para-pareho po tayong mga tao. Pero bakit ba merong mataba, merong payat? Bakit po merong maganda, merong hindi masyadong maganda? Bakit po merong sexy, meron din namang siksik? Bakit po meron sa ating mayaman, bakit merong naghihirap? Nagkakaiba tayo dahil sa mga desisyon na ating ginagawa o pinipili araw-araw. Amen? If you want your life to be the best, make the best decisions in your life. Kaya tandaan niyo po, itong tatlong desisyon na ating pinipili araw-araw. Kung aayusin natin ang pagpili natin dito sa tatlong desisyon na ito, magiging maayos, magiging maganda, magiging masaya ang buhay mo. First one, you always decide what to focus on. Marami pong mga video sa YouTube, marami pong pelikula sa Netflix, marami pong palabas sa TV. Pero depende sa iyo kung ano ang iyong panonoorin at pakikinggan. Amen? But be careful because what you consume consumes you. You become what you focus. May kalayaan po tayong mamili sa ating pwedeng tignan at pansinin. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid, ang iyong nararanasan sa buhay ay nanggagaling sa iyong tinitignan. Hindi mo talaga nararanasan ang buhay. Ang nararanasan mo ay kung ano ang iyong tinitignan. This is a very important lesson to remember, to understand. That we do not experience life, but what we experience is what we focus. Palaging merong nangyayaring masama, di po ba? Kasalukuyan po merong gera doon sa gitnang silangan. Palagi din naman na merong mabuting nangyayari. Yung buhay ka, isang mabuting pagpapala yan. Amen? Kung tinitignan mo ang mabuti, makakaranas ka ng mabuti. Kung pinapansin mo ang masama, nagiging masama ang loob mo. Amen? Hindi po sapat na magkaroon lang ng positive mind. Ang kailangan natin palagi ay tignan, pansinin ang mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Because your mind can only be positive if you focus on what is positive. Amen? Your mind can only be good if you look at what is good in your life. Ano po ang pagkakaiba ni Jesus sa mga Hudyo? Sabi po ni Jesus, sa anong mga ginawa kong mabuti, bakit niyo ko binabato? Sumagot daw po ang mga Hudyo, ikaw ay binabato namin kasi pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos na ngayong isa ka lang tao. See the difference of Jesus between the Jews. The difference lies in their perspective. Jesus see miracles and blessings. But the Jews only see what is wrong and sin. Ang marunong na tao, alam niya ang tama sa mali. Pero ang matalinong tao, alam niyang pahalagahan ang mabuti at iniiwasan niya ang mali. Mahalaga po ang ating tinitignan. Kasi kung ano ang tinitignan mo, yan ang iyong nararamdaman. Bakit nadidepress ka? Baka naman, tinitignan mo palagi ang iyong problema. Bakit nag-aalala ka? Baka naman, nakatingin ka sa mga masamang pwedeng mangyari sa iyo. Hindi pa nangyayari, pero dahil sa iniisip mo, nangyayari na, sumasama na ang loob mo. Bakit nagagalit ka? Baka naman, paulit-ulit mong binabalikan yung kasalanan ng asawa mo, atraso ng biyenan mo, paninira ng ibang tao sa iyo. Bakit nawawalan ka ng pag-asa? Baka naman nakatingin ka sa mga plano mong nasira at nakalimutan mo na tingnan yung mga nagawa ng Diyos sa iyo sa iyong buhay. It is important to decide what you are looking at in your life. Because what you focus on feeds your experience. But the second important decision that we make every day is the decision to make meaning in our experience. Ikaw ang gumagawa ng kahulugan sa iyong buhay. Bakit po mahalaga ang kahulugan sa ating buhay? Tandaan niyo po ito. Mas maganda pa nga kung isulat niyo. Ang kahulugan, ang ugat ng nararamdaman mo.
Ang kahulugan, ang ugat ng nararamdaman mo. Meaning equals emotions. No meaning, no emotions. Halimbawa po, sipin nyo ito. Pag kayo'y naglalakad sa daan sa kalsada, merong isang tao nagbibisikleta, tinamaan ka niya, nabangga ka niya. Masakit po, hindi po ba? Pero bakit mapapatawad mo yung taong yon? Ano yung kahulugan na nilagay mo, sinabi mo, bakit nabangga ka niya? Aksidente lang. Di po ba? Pero, ito po ha, imagine nyo ito. Habang naglalakad ka, nabundol ka nung nagbibisikleta. Pagkakita mo, sinong nakabangga sa iyo? Yung kaaway mo. Ano yung mararamdaman mo ngayon? Maiinis ka, magagalit ka. Bakit? Ano na ang nasa isip mo? Ano nang nasa puso mo? Sinasadya niya. Gusto talaga ako saktan. Gumagantiyan. See the difference in your experience? Bakit dun sa una, nabangga ka, pero pinatawad mo yung tao? Bakit dun sa pangalawa, nagalit ka, nagwala ka? Kasi dun sa kahulugan, na binigay mo doon sa karanasan. Bakit ba galit na galit ang mga Hudyo kay Jesus? Kasi gumawa sila ng opinyon o ibang kahulugan tungkol sa Kanya. Para sa mga Hudyo, nilalapastangan daw ni Jesus ang Diyos. Nilalabag niya ang kautusan na gawa ni Moises. Pero malinaw kay Jesus ang kahulugan ng kanyang buhay. As Jesus taught us, He came not to abolish the law, but He came to fulfill the law. Pinapaalala pa nga po ni Jesus ang kahulugan ng buhay natin Ang sabi niya, di ba, nakasaad, nakasulat sa banal na kasulatan, kayo ay Diyos. Ang lahat ng sumusunod sa kautusan ng Diyos ay anak ng Diyos. Pero imbis na mabuhay ang mga Hudyo sa liwanag na binibigay ni Jesus, pinipili pa rin nilang mabuhay sa kadiliman. Pinipili pa rin nila yung kanilang nakasanayan. Ang akala kasi ng mga Hudyo, ang kahulugan ng buhay ay pagsunod lang sa batas ng Diyos. Iniisip ng mga Hudyo, kung gagawin nila ang kautusan ng Diyos, magiging banal na sila. Pero ang mahalaga sa Diyos ay hindi lang ang pagsunod sa kanyang kautusan, pero yung laman ng puso natin habang ginagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. You can follow the law of God, but you can do it with an evil and selfish heart. Amen? Nakalimutan po ng mga Hudyo na ginawa tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng relasyon at ugnayan sa Kanya. Kung ikaw ay sumusunod sa mga utos ng Diyos pero wala kang koneksyon sa Kanya, walang halaga ang iyong ginagawa. Amen? Kapag nawalan ka ng kahulugan, mawawala ka din sa daan ng buhay. At ang mabuting balita, hindi natin kailangan gumawa ng sarili nating kahulugan. You don't need to invent your own meaning in your life. Dahil ang kahulugan ng ating buhay, nakasulat na, binigay na, pinagkaloob na ng Diyos. Nasaan? Nasa Biblia. And remember the meaning of Bible. Spell Bible. B-I-B-L-E. Acronym po yan. May kahulugan po ang Bible. Bible means basic instruction before leaving earth. Ano po yon? Basic instruction before leaving earth. Ang lahat ng sagot sa tanong mo, nasa Biblia na, nasa salita ng Diyos. Magandang itanong ito sa ating sarili. Ano ba yung mga kahulugan na ginawa ko para sa aking buhay? Yang kahulugang bang yan ay akma sa Diyos. Yung mga kahulugan na aking bang ginawa na ayon sa kahulugan na binigay ng Diyos para sa akin. Yung bang mga kahulugan na aking pinaniniwalaan, approve ba ng Diyos? Kung iniisip mo, pinahihirapan ka ng Diyos, di ba? Magiging mas mahirap ang buhay. Kung iniisip mo, hindi ka mahal ng iyong mga magulang, magiging malungkot ka talaga. Kung iniisip mo, wala ng pag-asa, susuko ka at magpapakamatay. Di po ba? Pero kung araw-araw, nakikita mo ang kahulugan ng iyong buhay sa salita ng Diyos. Kung inaalala mo ang mga salita, paalaala ng Panginoon, that God is with you, God forgives you, God loves you, then you will be perfectly happy, healthy, and holy. Amen? And the third decision that we always choose every day is this. What will you do? Ano ang gagawin mo ngayon base sa iyong nararamdaman? Nagmumula ang ating mga ginagawa sa ating mga emosyon. Kaya nga kapag ikaw ay naiinis, sumisigaw ka, nanununtok ka pa. Di po ba?
Pero kung masaya ka, nakangiti ka, nagpapasaya ka ng iba, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kung nalulungkot ka, yung iba, pinipili na magbisyo o magpakamatay na lang. Kung in love ka, magtsatsaga ka, magsasakripisyo ka. Whatever you do, it depends always on what you feel. Kaya balikan po natin si Jesus sa Ebanghelyo. Kahit na pinagbabato siya, gumawa pa rin siya ng mabuting desisyon. Dahil malinaw sa kanya ang dahilan bakit siya pinadala ng Diyos Ama dito sa mundo. Madalas, madami po nagtatanong sa akin kapag sila ay may problema, Father, ano dapat ang aking gawin? Pero, imbis na sagutin ko po sila, tinatanong ko sila. At ang tanong ko, malinaw ba sa iyo ang dahilan kung bakit ikaw ay buhay pa rin, kung bakit ikaw ay nandito sa ibabaw ng mundo? What is the reason why you are still alive? What is the reason why you are doing what you are doing? Because the most important question is not what to do. The most important question is why you are doing what you are doing. The most important question is why, not what. Mga kapatid, pagmunihan po natin ang tatlong mahalagang desisyon na ginagawa natin, pinipili natin araw-araw. Una, ano ba ang tinitingnan mo ngayon sa iyong buhay? Pangalawa, ano ba ang kahulugan na iyong binibigay dyan sa iyong mga nararanasan? At pangatlo, ano ang gagawin mo pagkatapos? Dahil kapag malinaw sa iyo ang mga tanong na ito at masasagot mo sila, hindi ka mawawala, hindi ka magwawala, hindi ka makakapanakit ng iba at gagamitin ka pa ng Diyos na maging pagpapala ng iyong mga kapwa. Amen.